Na at hindi na raw dapat pag-usapan pa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang iginiit ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte matapos i-archive ng Senado ang kaso. Narito ang express report. Ayan ha, tapos na. At hindi na daw po dapat pag-usapan pa, sabi ni Baste Duterte. Kayo po ba ay papabor dito sa sinabi ni Baste o hindi? Kasi in-archive lang naman po eh. Archive, ibig sabihin, pwede ba po siyang halungkatin? Pwede pa siyang hugutin. No? Sabi nga ni Tito Soto, mahirap nang hugutin pero pwedeng hugutin. Huwag mong didiktahan ang taong bayan kung gusto nilang pag-usapan ito. Baste Duterte. Huwag kang maging diktador katulad ng tatay mo. Ha? Huwag kang maging diktador, Baste. Eh kung gusto namin pag-usapan, magagalit ka. Sino ka ba? Para kontrolin mo kami. Eh kung hindi ka ba naman sana nagsalita ng ganyan, hindi mapapag-usapan. Pero dahil sinabi mo yan, pag-uusapan tuloy namin ngayon. Hindi lang kami. Hindi lang kami ha, pati yung mga senador, okay, pati yung mga kongresista, hindi tatantanan yung impeachment na yan. Diba? Shoutout muna kay Perpetua Peralta. Magandang hapon po. Kayo po ba? Pag nahawa ka ng Dutertism, kahit na congressman, senador o SC Justice, nagiging obob at tanga. Tuloy natin to. Ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Nire-respeto raw. Ayan o. Ako, Bisaya po ako ha. Bisaya po ako. Pero, sabi nga ni Sangkay, kauna-unahang Bisaya na naging duwag. Walang iba. Ang Bisaya ng Davao City na si Baste Duterte. Kasi, humble naman po ang mga Bisaya. Humble po. Pero pag ang Bisaya naghamon, itutuloy talaga yan. Pero pag ikaw Bisaya, hinamon ka at alam mong ayaw mo ng gulo, okay lang na umatras. Kung ayaw mong pumalag. Kung ikaw yung hinamon. Pero ikaw kasi yung naghamon eh. Ikaw yung naghamon, nung pinalagan ka ni General Torre, ang gusto mong kalabanin, unggoy. Eh, teka lang. Anong kinalaman ng unggoy? Yung unggoy, tahimik yung buhay. Doon sa kagubatan, tapos gusto mo makipagsuntukan sa unggoy. Eh may taong papalag sa'yo. Tapos unggoy yung gusto mong kalabanin. Bastos, Duterte. Ha? Tingnan nyo, hindi ko maintindihan kung nasa katinuan pa po ba ito? Tao yung pumalag. Kumasa sa hamon niya. Tapos unggoy yung kakalabanin. Tony Soncado, shoutout po ha. Ano kayang kasunod niyan? Baka ahas na. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Bril Montalvo. Nire-respeto raw ni Davao City Vice Mayor. Teka, hindi ko maintindihan yung atensyon ng media nasa mga Duterte. Balik ko lang ha. Yung atensyon ng media nasa mga Duterte. Pero pag sila ini-interview ng media, magbisaya man. Di ka marunong magtagalog. Ako Bisaya din po ako, pero gusto ko para maintindihan ng buong bansa at hindi naman mahirapang mag-translate pa yung reporter. Magtagalog ka na lang. Ha? Magtagalog ka na lang. Kung di mo kaya mag-English, magtagalog ka na lang. Ayan, basahin nyo. Magtagalog ka na lang, Baste. Diba? Magbisaya man ka. Ay, huwag ka magbisaya. Diba? Napaka-weak mo naman kung ganun ka. Kahit nasa Davao ka, dahil media yan, buong bansa, ibabalita yan, syempre, no?
magtagalog ka. Ako, kinakahiya ko kayo sa totoo lang. Correspondent Bril Montalvo. Nirerespeto raw ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang mga kritiko ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Nare-respeto niya. Teka lang. Naniniwala po ba kayo na nire-respeto ni Baste? Yung mga kritiko ni Vice Sara? Maniniwala ako kung nire-respeto mo yung Pangulo. Wala kang respeto sa Pangulo. Kritiko pa kaya. Respetuhin mo muna yung Pangulo ng Pilipinas. Ha? Bago kami maniwala sa'yo na nare-respeto mo yung mga kritiko nyo. Kritiko mo, kritiko na Sara. Hanggang salita lang yan para feeling humble na naman. Pa-humble na naman. Diba? Pero iginiit niyang pamumulitika lang ang ugat ng pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Wala kaming pake kung pamumuliti ka o hindi. Irarap ko na lang ako. Marunong ako mag-rap. Wala kaming pake kung pamumuliti ka ito. Oh yeah! Kasi nakikita ng taong bayan ang inyong pagnanakaw. Oh yeah! O, diba? Yan yung depensa nyo. Pamumuliti ka. Kumusta naman yung di umano'y pagnanakaw ng pamilya nyo? Dahil ba sa tingin nyo, pamumuliti ka ito, yung pagnanakaw nyo, hayaan na lang. Ganun na lang. May batas bang gano'n na nagsasabi, pag pamumuliti ka, dapat itigil kasi pamumuliti ka lang yan. Walang ganun batas, Baste. Baka gusto niya boxing si Vice Ganda. Yari. Iba man yung babaksingin ni Vice, yung ulo man dun sa gitna. Pag nagboxing si Vice, ano pare, ha? Oh, sige, luluhuran kita pare. Yung target ko, yung ulo mo sa gitna. Ano kaya? Sino kaya matatalo doon? I'm going to say what I said before, and from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. Wala kaming pake. Sabi ko nga, wala kaming pake. Ang pinakamasama ngayon sa buong bansa, mga Duterte. Okay? So, kailangan alisin na kayo dito sa mundo ng politika. Dahil kayo yung pinakamasama na hindi dapat tularan. Diba? Pag natanggal na kayo, ay mas maganda, mas giginhawa na ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Alin po ba yung pipiliin nyo? Alin po ba yung pipiliin nyo? Yung namumuliti ka. Pagpalagay natin, sabayan natin si Baste ngayon. Alin po ba yung pipiliin nyo? Yung namumuliti ka? O yung nagnanakaw ng kaba ng yung pera ng taong bayan? Sige. Anong pipiliin nyo? Yung namumuliti ka para mapatalsik yung masasama? O yung magnanakaw na ang depensa niya dito sa kanyang kalaban, namumuliti ka lang yan? Sige. Anong pipiliin nyo? Diba? Ako naman, kung gusto ko, kung akong pipili, patalsikin yung magnanakaw. Diba? Tuloy natin. Pero kung para sa mga Duterte ay paninira lang ang impeachment case, para sa mga nagsampa at nagsulong nito, paghahanap ito ng pananagutan. Kung paninira ang impeachment case laban sa mga Duterte, dapat ang impeachment itinuloy. Kasi dun magkakaalaman kung sinisiraan ba kayo o hindi. Pero bakit hinarangan ng mga kutong lupang mga senador na to? Ha? Bakit nila hinarangan? Yung impeachment, pinabagal, and then in-archive. Bakit? Kung talagang paninira yan, dapat tuloy yung impeachment, di ba? Dapat tuloy.
Pero bakit hinarangan? Sige nga. So dahil hinarangan nyo, ang tingin ng taong bayan ngayon sa inyo, guilty kayo. Lalong-lalo na si Sara Duterte. Oh. Eh, paninira lang pala. Paninira lang pala ito. Eh, di ituloy nyo yung impeachment. Kasi pag napatunayang wala talagang kasalanan si Sara, diyan pa lang ako maniniwala sa inyo na paninira nga talaga. Ano? Tama? Ay, naku, Baste, baliktad ka talaga mag-isip. Sa aniya ay questionableng paggasto sa pondo ng bayan. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman napawalang sala si VP Sara sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. The procedure. Kasi, kinarchive man yan ngayon, kung halimbawa lang hindi na mahugot, meron pa pong 2026, pwede pa pong mag-file ulit ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. I think February, pwede na. So, hindi po siya napawalan sala. Diba? Naitago lang. So, pwedeng mag-file ulit. Okay? Procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has Sa kabila niyan, muling sinabi ng Pangulo na hindi siya pwedeng makialam sa usapin ng impeachment. Siyempre, paano makikialam yung Pangulo? Eh, may busy, di ba? Busy po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kakaikot sa buong bansa para sa taong bayan, para sa Pilipino, para sa Pilipinas, di ba? Para sa lahat. At siyempre, kung makikialam po si PBBM dyan, sasabihin, ay, napakabayas naman ng Pangulo, nakikialam. Di ba? So, hindi po nakikialam yung Pangulo dyan. Ma'am Teresita Dayuha, shoutout po ah. Oy, Ma'am Teresita Dayuha, sa birthday ng anak ko, mag-resort tayo. Pasyal kayo dito. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper. Pero tila duda rito si Vice Mayor Baste. I don't want Ayan o. Siyempre, duda ka talaga. Diba? Oh, magdududa ka talaga. Tamang hinala ka. May kilala akong adik. Diyan. Oh, may kilala akong adik. Palaging tamang hinala, palaging duda. Oh. Titingin sa likod. Ay, sinusundan ako nito ah. Titingin sa likod, ay, sinusundan ako nito ah. Tamang hinala po, duda, palaging duda. Kaya hindi ko maintindihan, ba't ganyan si Baste? Diba? Bakit ganyan? Yung inyong Barbie, Barbie tuloy. Baste! Ha? Ang bihira naman oh. to even look into what he's saying because nothing really good comes out of his mouth. Nakatakda namang bisitahin ni Baste ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Bisitahin mo na. Diba? Mag-usap kayo. Yabang to yabang. Huwag kayong mag-usap ng puso to puso. Yabang sa yabang yung pag-usapan nyo. Ha? Sabihin mo, pag nagkita kayo tayo, paano ba kita gayahin tayo? Paano mo yung hawak mo dito tayo? Yung ganyan? Yung ganyan? Kailangan kong gayahin yung diskarte mo ba? Kasi ako yung magiging the second pinakamayabang na Duterte sa Davao City. Michael Pangan, shoutout po ah. Yabang to yabang, mag-usap kayo. Mag-ama. Okay yan. Ayon sa kanya, pumayat na raw ng husto ang kanyang ama. Tama? Tama nga yung kasabihan. Pag masama kang tao, okay, hindi ka muna papatayin. Papahirapan ka pa. Hanggang ang katawan mo, ninipis ng ninipis ng ninipis. Ha? Panipis ng panipis. Dahil, papahirapan ka muna. Kaya may kasabihan tayo, pag masamang damo ka, mahirap mamatay. Pero pag mabait ka, kinukuha ka agad. Diba? Tingnan mo si, yung pinakamatalino noon na senadora. Nagkaroon ng sakit. Tumakbong presidente yun.
Pero hindi na pinahirapan, kinuha agad ng Panginoon. Kasi, yun talaga ay nagtatrabaho ng tapat sa ating bansa. Ha? Nagtatrabaho ng tapat sa ating bansa. So, kinuha na siya ng Panginoon. Hindi na pinapayat pa yung katawan, hindi. Pero tingnan mo si Digong. Payat na daw. May buto tayo sa dahig. You know, like any other person that would be in detention, you would be depressed and you would have trouble eating. But cognitively, he's okay. But he's not a young person. He's old. Nagbabalita mula sa He's not a young person. He's old. Pero sana no, nagbago ka na lang. Oo. Nagbago ka na lang kasi ibang klase, no? Ibang klase yung kayabangan talaga. 'Di ba? Mayabang ka ngayon, babalik din sa'yo yan. Yun yung tandaan nyo. Ha? Pag mayabang ka, then congrats. Pagdudusahan mo yan sa mga huling hininga mo. Ayun, yun lang yung reaction natin. First topic natin yun mga pre. Ayan. Oo, maraming salamat. At syempre, no, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. May Facebook tayo, TikTok. Sana po yun yung supportahan.